Bakit po napakaraming tao na hindi naniniwala sa Diyos? Tataka ba kayo na may mga taong walang interes sa salita ng Diyos? Anong kadahilanan at sila ay walang pagtitiwala sa ating Panginoon? Ayon po sa isang opisyal na website ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, binibigyan po nila ng pakahulugan ng ganitong paraan. At ayon po sa kanila, hindi raw ang pagtanggi sa paniniwala sa Diyos, kundi ang kakulangan sa paniniwala sa Panginoon na siyang may gawa ng langit at lupa. Mas binibigyan din nila ang kanilang kakulangan ng paniniwala kaysa sa kanilang pagtanggi sa paniniwala sa ating Panginoon. Itinuturing nila na higit na mataas ang antas ng kanilang karunungan kaysa sa mga taong naniniwala sa ating Diyos. Gayunman, sinasalungat ng pakahulugang ito ang pananaw ng ating pong banal na kasulatan. Sabi po sa Awit 14, talatang 1, sinabi ng mangmang sa kanyang puso, wala namang Diyos. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan ng Biblia. So, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, alam natin na inutos ng Panginoon. Subalit, bakit ilan lamang ang gumagawa nito? Napakaraming dahilan. Walang kakahiyang magsalita, hindi malawak ang kaalaman sa banal na kasulatan, o kaya naman baka hindi masagot ang mga tanong pagkat wala silang tapang na gawin ito. Sa totoo lang po, malabong dumating ang oras na tayo magkaroon ng tapang at maging handa. Kung yung bulag na pinagaling ng Panginoon sa Aklat ni Juan, Kabanata 9, ay natakot at hindi handa, makakapagpahayag kaya siya ng kaligtasan ng Panginoon sa mga kritiko ng mga pilosopong Pariseo? Hindi. Bagamat hindi natin maitatanggi ang katotohanan na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay sadyang nakakatakot at nakakakaba. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sasagutin natin ang ilang mga katanungan kung bakit may mga taong walang interes sa bagay na pangwalang hanggang halaga o yung halaga at mas binibigyan ng pansin ang mga bagay na pansamantala. Ang aking pong hangarin ay madala kayo, tayong lahat, mahikayat na magpahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Palagi nating sasabihin sa puso natin, abutin natin ang mga naliligaw, yung mga walang paniniwala sa isang mabuting Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Basahin natin ang ating talata ngayon. Matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17, talatang 16 hanggang talatang 34. Acts chapter 17, verses 16 hanggang verse 34. Samantalang hinihintay ni Pablo sa Atenas, labis siyang nanlumo nang makita niyang sobrang dami ng mga Diyos-Diyosan sa lungsod. Kaya sa sinagoga ay araw-araw siyang nakikipag-alakayan sa mga Hudyo at sa relihiyong mga tao doon. Gayon din sa mga taong nagkataong nandoon sa pamilihan. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilan sa mga pilosopong Epikureo at mga Stoiko. Ilan sa kanila ay nagtanong, ano bang sinasabi ng madaldal na to? Siya ay kinuha nila at dinila sa Areopago at tinanong, maari bang marinig malaman kung anong itong bagong aral na sinasabi mo? Bago sa aming pandinig ang mga itinuturo mo. Kaya nais naming malaman ang kahulugan ng mga ito. Wala nang pinagkakabalahan ang lahat ng mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon kung hindi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Kaya tumindig si Apostol Pablo sa gitna ng
Areopago at nagsabi, "Mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko ang lahat ng bagay. Kayo'y lubhang may takot sa mga Diyos. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid ng mga bagay sa inyong sinasamba, nakatagpo rin ako ng isang dambana at may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi kilala. Ang inyong sinasambang hindi nyo kilala, ang siyang ipapahayag ko sa inyo. Ang Diyos nagmawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, ang Panginoon ng langit at ng lupa. Siya ay hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Gayong siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at mga hangganan. Ginawa niya ito upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling kanilang sa paghahanap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nabuhay, tayo'y kumilos, at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo man ay Kanyang mga supling. Yamang tayo'y mga supling ng Diyos, hindi natin dapat isipin ang pagiging Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na pawang likhang kamay at kathang isip ng tao. Pinalampas ng Diyos sa mga panahon ng kamangmangan, subalit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsisi sapagkat nakatakda siya o nagtakda siya ng araw ng kanyang makatarungang paghatol sa sanlibutan sa pamamagitan ng lalaking kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng kanyang muling bubuhayin o bubuhayin ng taong iyon mula sa kamatayan. Nang kanilang marinig ang tungkol sa muling pagkabuhay, nangutya ang ilan. Ngunit sinabi ng iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. At umalis si Pablo doon. Subalit sumama sa kanya ang ilan at sumampalataya. Isa sa kanila ay si Dionisio na taga Areopago at isang babaeng ang pangalan ay si Damaris at ang iba pang mga kasama nila. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng talata. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ngayong umaga, Ikaw ang aming pinupuri, pinasasalamatan sa muling pagkakataon na kami po ay makakapag-aral, makakaalam ng mga katotohanan. Pangunahan niyo kami, O Diyos. Samahan niyo kami, O Santong Banal na Espiritu, ang aming puso. Pagtibayin niyo po sa pananampalataya. At magkaroon kami ng lakas, tapang at maging handa sa tulong niyo, Panginoon, sa pamamagitan na yung biyaya upang kami ay makaabot ng mga taong hindi pa nakakilala sa inyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Medyo mahaba yung talata. Dito po sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, dito sa Athens, sa English, or Atenas, biglang nag-isa si Apostol Paul. Dahil iniwan niya si Lucas na kanyang kasama doon sa area ng Pilipos at maging sina Silas at si Timoteo man ay sa dakong Berea kanyang iniwanan. Ang dahilan, wanted si Apostol Pablo sa mga taga-Berea, hinahanap siya. Kaya pansamantala, nagkaroon sila ng pagkakahiwalay-hiwalay ng magkakasama. At nandito siya ngayon sa Atenas at habang siya ay naglalakad sa paligid ng lungsod, ang kanyang espiritu ay napukaw sa dami ng kanyang nakitang mga ribulto doon sa bayan. Iba't ibang klase. Mga imahin na gawa sa bato, gawa sa pilak, at iba-iba pang bagay. Parang naalala ko po ang isang lugar dito sa atin sa Pilipinas. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Villa Escudero. Have you been there na po sa Villa Escudero? Merong isang museum doon na
Medyo malaki rin naman. Parang ganito kalaki ng faith. Itong ground na ito, sa tingin ko. Punong-puno siya ng mga rebulto at hindi lang mga imahe na sinasamba ng mga Katoliko, kasama rin yung mga rebulto na panahon ng mga Kastila, nando doon, yung mga relics at mga kagamitan na minana natin nung panahon ng Kastila. Isang pumukaw sa puso ko doon, yung painting sa malayo, makikita mo siya, si Jesus Christ, yung picture na nakikita natin. Pero pag lumapit ka, sulat siya ng bagong tipan. Buong bagong tipan, pag minahik-nipahig mo, makikita mo, yung parang kakaiba. Koreano ang gumawa yata noon. Meron din ganyan sa Manila, no? Sa may Port Santiago, sa Intramuros. And lately, kung kayo mapapasyal sa Santa Lucia Mall, di ba, taon-taon, nakaparada dyan, may background music. Parang binibenta yata nila yan kung di ako nagkakamali. Now, ang aking tinutukoy, museum lang. Maliit lang siya na lugar. Samantalang yung binabanggit ni Apostol Pablo ay isang syudad. Kakaiba. Atenas. Kaya yung kanyang puso parang nanlumo dahil sa mga nakita niyang rebulto doon. At alam niyo ba, mga kapatid, mas maraming rebulto ang nandoon sa lugar kaysa sa mga tao. Ayon po sa statistika, tinatayang may humigit kumulang 30,000 mga Diyos-Diyosan ang nagkalat sa lungsod. Ngunit, ang nakatira lang doon, 10K. Kakaiba, no? Kakaiba. Ibig sabihin, mas marami yung mga rebulto kaysa sa mga tao. Pero kada kanto, makakita ka doon ng estatwa. Now, may 4 na siglo na ang nakakalipas. Ngunit, itong dakong ito ng Atenas ay isa pa ring sentro ng mga tinatawag nating mga taong intelektual, may kakaibang kultura. Pag nagbasa kayo ng history o biblical history, makapapansin nyo na talagang karamihan ng mga nabuhay ng panahon na yon, sa dakong yan, mga pilosopo, karamihan. At kasabay po nito, nung panahon na yon, mayroon pong dalawang nangingibabaw, pero magkaribal na eskwelahan o paaralan. Paaralan ng filosofiya, School of Philosophy. Binanggit yan sa talata. Ito po yung tinatawag na Epicurus o yung mga Epicurean, at yung isa yung tinatawag ng mga Stoica o Stoic sa English. Now, ano pagkakaiba nitong dalawa? Nung siguro mga 342 to 270 BC, ang Epicurus, ang kanilang paniniwala, nagtuturo sila na pleasure yung pangunahing dapat maging bahagi ng tao. Dapat masaya ka. Yan ang dapat mo maging pangunahin sa buhay mo, maging layunin mo. At ito'y makakamit mo sa pamamagitan ng pagdaig mo sa tinatawag na mga nakagambalang takot, katulad ng kamatayan. Dapat hindi mo raw iniisip na ikaw ay mamamatay, kundi ang iisipin mo habang nandito ka sa lupa, kasiyahan lang, pleasures in life. Gayun din, siyempre, dahil ganun ang kanilang thought, hindi sila naniniwala sa eternal life, sa kabilang buhay. Ibig sabihin, pag namatay ka, ganun na, tapos na ang buhay mo. Subalit, ito'y nakakatawa. Naniniwala sila sa mga Diyos, pero yung pinaniniwalaan nilang Diyos, ang isip nila, hindi nakikialam sa mga tao. May sarili siyang daigdig yung Diyos. Parang baliwala rin. Hindi nakikibahagi sa gawain nating mga tao. Samantalang yung isang eskwelahan, yung Stoico, kung familiar kayo sa pangalang Zeno, hindi yun sa Dragon Ball siya. Zeno. Pilosopo yan. Matalino yan. Noong 332 to 260 BC, nag-aakala din siya na yung kabutihan ng tao ay nasa kaluluwa mismo at wala sa laman. Term agnostics ang tawag doon. They believe that all matters are evil, pero yung spirit, yun ang good sa kanila. Kaya hindi nila tinanggap si Jesus na naging nagkatawang tao. O ibig sabihin, sa pamamagitan ng talino, hindi karunungan, talino, mapipigil nila yung hilig nila sa pagnanasa na siyang nanggugulo sa ordinaryong buhay. Paano kaya yon? Iniisip ko kung paano yon. Mahirap doon. Kasi talagang guguluhin tayo ng nasa natin. Hindi makakapanaig yung ating katalinuhan.
So, ibig sabihin, sinisika po ng mga Stoiko na mamuhay ng naaayon saan? Sa nature, sa kalikasan. May pagka-pantheist din sila, no? At nagbibigay din ng gusto doon sa makatwirang kakayahan ng tao. Ibig sabihin, ang tao dapat maging makasarili. Okay? Selfish. Ang bida yung sarili niya, ang matalino yung sarili niya, para makasunod siya sa mga ikinalat nilang mga tungkulin. Parehas extreme yung dalawa, pero both sides hindi naniniwala sa Diyos yung eskwelahan na yan. Ang pagbibigay din sa kanilang mga kakayahan ay nagpupuno sa kanilang buhay ng tinatawag nating pride o pagmamalaki, pagmamataas. Hindi ko alam kung familiar kayo dun sa term na pantheism. Ito yung ang kahulugan kumikilala sa Diyos sa buong daigdig at sa universe, pero ito'y bilang pagpapakita lang na siya yung kaluluwa ng daigdig, ang Diyos. Ganun ang kanilang paniniwala. Kaluluwa ng mundo lang ang Diyos. So wala ring saysay, wala ring kwenta sa kanila yung totoong Diyos na ating pininiwalaan. So itong dalawang paaralan ng filosofiya na ito, magiging katunggali ni Pablo. Kasi siya makikinig, itong dalawang grupo na ito, makikinig ito kay Pablo para sa kanyang sermon doon sa Athens. At dahil nga hindi nila alam ang Biblia, hindi nila alam ang salitang laman ng banal na kasulatan, siyempre si Apostol Pablo, take note, hindi rin siya nag-quote ng mga verses sa banal na kasulatan. Pero magpapaliwanag siya ng Biblia. Paano niya ginawa? At katulad mismo ng pagpapahayag ng banal na kasulatan, ang kanyang magiging argumento, siyempre magsisimula si Apostol Pablo sa Diyos na lumalang ng lahat, tapos siyempre magtatapos siya sa Diyos na maghuhukom sa lahat. O, ganun yung plataforma niya. Pero hindi niya kinalimutan, binanggit niya rin ang tungkol sa kasalanan ng mga taong ito. Kasama na siyempre kay katwiran ng Diyos at yung magiging hatol sa mga tao. So itinuro ni Apostol Pablo sa kanila ang tungkol sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos bilang siyang lumikha, ang ating Panginoon, Panginoon ng langit at Panginoon sa lupa para sa ating mga buhay. Kasama na sa ating hininga at sa lahat ng mga bagay. In other words, pinakita ni Apostol Pablo kung gaano kamangmang ang idolatria, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig pong sabihin, tayo ay nilikha ng Diyos at kailanman hindi tayo makakagawa ng Diyos. Pwede ba? Gawa niya lang tayo, paano tayo makakagawa ng Diyos? At siya po ay nagtapos sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang lahat na kayo ay magsisi sapagkat bago mahuli ang lahat, hahatulan kayo ng Diyos. Hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng isang tao na kanyang binuhay mula sa pamamatay. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Sa pagbanggit ni Apostol Pablo sa pagkabuhay ng maguli ng Panginoon, maraming nag-start na, nagsisimula na si Apostol Pablo magsalita. Reaction ng mga tao, kinukutya na si Apostol Pablo. They don't believe na merong mabubuhay na muli sa libingan. Subalit, sa kabilang banda, kahit na may nangungutya, merong isang nangungunang mga lalaki at babae, sumama at naniwala rin sa ating Panginoon. Now, dahil ba sa itong issue, dahil ba sa kukonti yung naniwala kay Apostol Pablo, ibig bang sabihin, bigo na si Apostol Pablo sa kanyang diskarte? Dahil hindi niya nakuha lahat ng tao? Mali ba yung kanyang approach? Hindi niya paniwala lahat ng mga tao? Now, ask yourself, kayo, nabibigo rin ba dahil hindi nyo nakakausap yung iba? Sagutin natin yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Mga kapatid, naniniwala po ako na ibinigay ng Diyos o ibibigay ng Diyos itong buod ng sermong ito ni Apostol Pablo para maging model natin ito kung paano natin maabot yung mga tao para sa Panginoon. This time, very specific yung taong approach, yung hihimukin ni Apostol Pablo, mga pilosopo at saka mga intelektual.
Hindi ko alam kung kayo meron ng lakas ng loob pag ang kausap niyo pilosopo. May pasensya ba kayo? Tatagal ba kayo nakakausapin niyo sila? Lalo na pagka pinupilosopo ka. Example ganito. Sinabi ko na to kay Bernice kasi subject niya to eh. Ang latag niya, sabi niya, men are sinners. Jesus Christ was a man. Therefore, Jesus Christ is ganun yung latag nung tinatawag nating premise ng philosophy. Hindi niya alam na hindi pwedeng gamitin ng theology sa anthropology because higher ang thoughts ni God sa tao. Sasabog talaga yan. Jesus Christ was more than a man. Hindi lang siya basta tao. Pwede mong ilatag. Anyway, pag may mga nakausap kayong ganyan, dapat makita natin kung paano yung approach na ginawa ni Apostol Pablo. Paano ba siya nagsimula para makapagbahagi? Number 1, sa inyong lesson, nagsimula siya sa pamamagitan ng pagmamasid o obserbasyon para makakita siya ng common ground kung saan siya papasok ng pagsasalita. Now, verse 16, sabi po, hinihintay sila ni Pablo sa Atenas, yung mga kasama niya. Kasi nga, nag-iisa siya dyan. At siya'y labis na ng lumo nang makita niya ang sobrang dami ng mga Diyos-Diyosan. Now, alam na natin na pinukaw ng lahat ng mga Diyos-Diyosang ito ang puso ni Apostol Pablo, nakita niya doon sa lungsod. Alam niyo kung ano siguro ang nasa puso ni Apostol Pablo nung nakita niya yung sitwasyon ng Atenas. Katulad ng sa Panginoon, nagkaroon siya ng habag, awa sa mga tao. Can you imagine mas maraming naniniwala sa hindi sa Diyos? Ang tawag nga Diyos, Diyosan. Ibig sabihin, hindi talaga totoong Diyos. Walang pinag-iba yun sa tinatawag na ari-arian. Hindi talaga tunay na sa iyan. Ari-arian lang. Meron talagang Diyos na dapat ay kilala nila. Pero ang ginawa nila, napakaraming sinamba ang mga tao, nagawa rin ng mga tao. So ito yung umakay kay Apostol Pablo upang talagang sadyain niya mangaral doon sa sinagoga at gayon din sa mga pamilihan. Kung saan ay, nung nangangaral siya, doon siya narinig nito mga pilosopong ito, ng Epicurus at saka ng Stoic, yung dalawang to. Kaya siya ay dinala sa Areopago. Yung Areopago, lugar siya, pero isang lupon yan ng mga tagapangasiwa. Talagang kultura nila ito, no? Nangangasiwa sila, nagsasagawa sila ng parang jurisdiksyon sa mga bagay na pangrelihiyon at edukasyon. Ipapatayuin ka doon. Halimbawa, dayuhan ka, meron kang paniniwalang iba, tumayo ka dyan, kukontes ka ng mga taong ito kung papakinggan yung sinasabi mo. Ganun yung sitwasyon. Ibig sabihin, nakahanda po sila, yung mga taong ito, na mga tuwiran din sakaling mayroong dayuhan na nais makipag-usap tungkol sa usaping relihiyon. Patunayan mo yung sinasabi mo, parang ganun. So parang nagkaroon ng debate dito bilang isang uri ng pagsubok kung tatanggapin nila yung idea ni Apostol Pablo o i-reject nila. Okay, so pag ini-imagine natin, kunyari, itong tripod na to, yan si Apostol Pablo, laban sa nag-iisa lang siya, wala pa yung mga kasama niya, laban sa napakaraming tao na kanyang kakausapin. Parang debate talaga yung mangyayari. Okay? So nagkaroon ng debate, parang pagsubok, and of course, ito po ay isang, hindi ito isang formal na pagsubok. Sa halip, magiging starting point pa lang ito, magiging pangunahing pandinig para sa kanyang pananaw. Okay? So, nagsimula si Apostol Pablo, nagsabi ng kanyang obserbasyon. Kaya sabi ko, mag-o-obserba ka sa kakausapin mo Sabi niya, sila ay napaka-reliyoso sa lahat ng aspeto. At kayo ay tumatanggap na kahit papaano, meron kayong mga interes sa spiritual na bagay. Nahuhuli niya yung puso ng mga tao. Yun ang kanyang bungad. Naniniwala ako na karamihan dito, merong paniniwalang spiritual at tinatanggap nyo ang idea ng Diyos. Parang ganun yung bungad, no? And then, take note. Okay? Magalag ito. Nagalit pa si Apostol Pablo, nagsalita siya. Although sa puso niya, galit siya. Imbis na magalit si Apostol Pablo, nakuha niyang pigilan ang kanyang sarili na magalit sa lahat ng mga Diyos-Diyosan
na kanyang nakita. Sa panahon natin ngayon, ganun ba ang attitude ng mga Kristiyano? Hindi. Pag nakakita ng rebulto, ano kagad gagawin nila? Basagin na yan. Kukuha pa ng martilyo, papakita pa sa YouTube. Hindi ito totoong Diyos. Pop, pinupukpok. Nakakasakit ng damdamin yun eh. Siyempre, hindi mo naman mabibigla yung mga tao. Yung iba, sinisindihan, sinusunog, kakausapin. Bakit kayo may ganyan? Kakakilala pa lang ha? Bakit kayo mayroong ganyan? May mga imahin. Sa demonyo yan. Ganun ang atake ng mga tao ngayon. Kaya nagtataka ko, nahihirapan tayong kuwanin ang mga tao dahil inaatake agad nila yung mga Diyos-Diyosan. So, huwag tayo magkakaroon ng reaction agad pag meron tayong nakikita ng ganun. Kasi hindi naman yan ang issue sa buhay natin. Ang issue yung tao. Kausapin natin, dadalhin natin sa Panginoon. Huwag mong kakausapin tungkol sa kanyang relay. Maliban magtanong siya, pero hindi ka dapat nang aatake. Si Pablo nga, alam niya na mali yun. Pero, yung pagsasalita niya, malumanay. Nakuha niyo ibig sabihin. Okay? So, isang paraan upang simulan ng pag-uusap tungkol sa Panginoon ay ang pagtatanong sa isang tao ng malumanay. Mayroon ka bang anumang espiritual na pinaniniwalaan? O kaya, sa isang tao na meron siya kagad bunubungad sa iyo ng mga intellectual na idea, maaari mong sabihin sa kanya, nakikita ko na may alam ka tungkol sa mga spiritual na issue. Naiisip mo ba kung anong paniwala mo sa Panginoong Jesus? Ganun yung diskarte pag-uusap. Ay, tatanungin mo siya, pero hindi mo siya pangungunahan sa sinasabi mo. Kasi hindi naman ikaw magbabago doon sa tao ang Panginoon. Although gamitin ka ng Diyos para maging instrumento, pero nakadepende tayo sa Diyos sa pagbabago ng isang tao. Marahil kayo nagbago dahil hindi naman kayo na puwersa na kinausap. Naiisip niyo mismo dahil ang Banal Espiritu ang kumakausap sa puso ninyo para tumayo kayo sa tamang doktrina. Now, dito po sa talata, binanggit ni Apostol Pablo, magandang diskarte niya, nakakita siya ng isang altar. Hindi ko alam kung sinasadya yan o plano ng Diyos. Merong isa na hindi nilalagyan ng pangalan. Unknown God. So, ginamit ni Apostol. Kaya kung di siguro siya nag-observe, hindi niya matatagpuan yun. Nakita niya. Bigla niya naisip na ginamit. Leading na rin siguro ng Banal na Espiritu. May nakasulat sa isang hindi kilalang Diyos. Puntos. Pwede siya ngayon mag-open. Okay? Hindi ko nga matiyak kung paano napunta yung altar na yun doon. Pero marahil ito ang paraan para makapagsimula siya makapagbahagi. So, ibig sabihin, ginamit na ni Apostol Pablo yung kanilang paniniwala at kultura. Medyo nakapuntos nga si Apostol Pablo rito. Since they believe sa mga rebulto, Diyos spiritual, ginamit niya yung isang Diyos na wala raw pangalan. Sa katunayan, sinabi niya, aminin niyo na hindi niyo kilala ang Diyos na ito. Kaya hayaan niyo po na sabihin ko sa inyo ang tungkol sa Kanya. Who do you think sino i-represent ni Paul? The Lord Jesus Christ. Dito nakapuntos siya at patuloy sa pagpapaliwanag tungkol sa katotohanan ng Diyos. So, mga kapatid, sa ganitong pagkakataon, tatandaan po natin, huwag tayong makakaramdam ng pagkatakot ni kaba pag tayo makipag-usap sa isang taong pilosopo o intelektual. Bakit? Dahil, listen to this, mas marami kang alam, mas alam mong katotohanan, mas nalalaman mo ang kaligtasan kaysa sa Kanya. Bakit ka matatakot? Logic yun. Di po ba? Kilala mo ang Diyos, samantalang siya ay ignorante tungkol sa Diyos. Yun yung sinabing meaning ng agnostics. Hindi niya alam kung mayroong isang Diyos, kaya itong pagkakataong masasabi sa Kanya, sa kanila, na malaman nila kung anong paraan ng kaligtasan. So, ito yung bagay na natuklasan ko, mga kapatid. Importante ito. Meron akong natuklasan. Ang mga pilosopo, marami silang katanungan, ngunit wala naman silang magagandang mga sagot. Mahilig silang mag-isip tungkol sa mga bagay na kanilang hinahaka-haka, mga speculation. Pero kadalasan, walang kahinatnan. Napupunta lang sa mga bagay na walang
saysay. Naka-encounter na ba kayo ng mga taong pilosopo o nagpipilo-pilosopo? Di ba parang nakakainis kausap? Ayaw mong kausapin. Sa madaling salita, mga bagay na wala naman talagang pakinabang, ang makukuha mong mga sagot sa kanila. Asan mga katulad nito? Nasa 2 Timothy chapter 3 verse 7. May mga lalaki diyan na binalaan ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Timoteo, kabanata 3, talatang 7, sila'y laging tinuturuan, ngunit hindi nila natututunan ng katotohanan kung papaanong sinalungat nila, Jannes at Jambres, si Moses, kalaban din ng katotohanan ng mga taong ito. Ang mga taong masasama, ang pag-iisip at hindi tunay na pananampalataya. Hindi sila nagtatanong, sila yung tumatanong. Inaalam kung masasagot mo yung isip niya, sasagot mo. They don't really care about kung anong sitwasyon, anong kaligtasan. Basta ang issue, i-down ka. Ganon ang mga taong yan, mapagmalaki at mapagmataas. Kaya nung binanggit ni Apostol Pablo yung tungkol sa resurrection ni Christ, tinutya kagad siya, di ba? Tinutya kagad, totoo ba yan? Nabasa ko kanina doon sa talata, di ba? Ang tawag sa kanya, madaldal na walang kwenta. So mga kapatid, kung kilala mo ang Panginoong Diyos, pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, yung mga intellectual na tao, mga pilosopong tao, meron si isang bagay na kulang. Katotohanan. So si Apostol Pablo, mga kapatid, ay sa kanyang pagbabahagi, unang-una, siya ay nagsimula sa pamamagitan ng pagmamasid at gumamit siya ng common ground. Number 2, dapat ay maipakita sa kanila o mapakita natin ano yun, ang kataas-taas ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanilang sariling kasalanan. 17 verse 24 and 25, ang Diyos nagmawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na narito, ang Panginoon ng langit at ng lupa, siya'y naninirahan sa templong hindi ginawa ng tao. Hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng mga tao para bang mayroon siyang kailangan. Gayong siya ang nagbigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa isang katauhan. Tinaas ng Apostol Pablo ang Panginoong Hesus at ibinaba yung mga mapagmalaking nangungutya sa Kanya. So yan ang banggit ng talata. At ito rin sana mga kapatid ang dapat nating matutunan. Mismong pagsasabi sa kanila kung ano ang kalagayan ng Diyos. At sana ito rin matutunan ng mga pilosopong mga taong ito. Ano yun? Ang Diyos ay Diyos at hindi sila Diyos. Okay? Sila, yung mga pilosopo. Kasi feeling nila, God sila eh. So, at dapat nating ibahagi ang katotohanan ito sa kanila. Dahil palagi nilang itinataas ang kanilang sarili, ayun nga, gusto nila maging Diyos din. Madalas nila hinahatulan pa nga ang Diyos na parang isang idea na malaya sila, pwede silang kumatok, pwede silang umalis kapag sila ay tapos na sa kanilang agenda. Piling talaga nila sila yung makapangyarihan, yung mga taong yan. Kaya si Apostol Pablo ay nagsimula katulad din ng Bible, no, ng Biblia. Anong nasa Biblia? Sa Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So ito yung katotohanan mga kapatid na kailanman hindi mo pwedeng maiwasan. Tayo ay likha lang ng Diyos. Ang daigdig likha ng ating Panginoon. Kaya po para isipin na maaari kang gumawa ng templo na naglalaman ng Diyos o kailangan niya ng anuman mula sa iyo, isa itong malaking magkakamali. Tanong, saan ba nagmulang buhay natin? Di ba sa Diyos? Yung mga bilang ng bawat araw natin, sa Kanya rin galing. At kapag naubos na yung bilang na yan, kukunin na niya yung buhay at mananagot ka sa Kanya. So siya nagbigay ng hininga. Ang tawag natin doon, biyaya o regalo galing sa ating Diyos. Nagpapasalamat po ba kayo mga kapatid sa Kanya? Sa hanging ibinibigay niya sa inyo upang malanghap? O wala rin kayong pakialam?
Dinudumihan nyo kasi yung hangin. Imbis na iatay natin ang gawa, ito lang Diyos, bigay ng Diyos. Dinudumihan ng tao ang hangin. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng buhay at hininga, binigyan ka rin ng lahat ng mga bagay. Mayroon tayong pamilya, mayroon tayong mga kaibigan, magmamalasakit sa atin. Mga taong binigay sa iyo ng Diyos na magiging katuwang mo sa iyong magiging problema. Binigyan din tayo ng pera, pambili ng mga damit, pagkain, mga bagay. Lahat ito ay nanggaling sa ating Panginoon. Maging yung ating kakayahan na tamasahin ang lasa ng pagkain, galing yan sa Panginoong Diyos. Kaya kung kayo ay kakain, tagalan nyo ng konti sa bibig. Kasi pagkatapos sa bibig, wala nang lasa yan eh. Yung iba, lunok ng lunok agad eh. Inuubos ka agad yung pagkain. Bigay ng Diyos yung taste bud, kaya dapat nilalasa-lasahan mo naman bago mo papasukin doon sa loob. Maski din bango ng bulaklak o yung dampi natin, nung bata pa si Luis, di ba gustong-gusto natin yung balat niya, ng isang sanggol. Kaloob yan ng Diyos. Tunog ng musika, kaloob ng Diyos. Kagandaan ng isang bundok. Napakaganda ng bundok na nilagyan ng swimming pool, yung Chocolate Hills. Hindi ko alam bakit nilagyan, pinayagan ng gobyerno. Dapat ang nakalagay, dapat yan, yelo, katulad sa ibang bansa o may snow. Galing yan sa Diyos. Ang lahat ng mga kaloob na ito ay dumating sa atin. Ito ay buhat sa ating Panginoong Diyos. So ito yung mga bagay, katotohanan kailangan malaman ng mga pilosopo. Ang katotohanan pinagbawalang bahala nila ang lahat ng mga kaloob na ito sa kanilang buong buhay. May masahol pa mga kapatid. Masahol pa. Okay, ano yung masahol na binabanggit ko? Itong mga taong ito, nakaharap ni Pablo at maging sa panahon ngayon, nagkaroon sila ng lakas na hamunin ang Panginoong Diyos. Dahil sa kanilang pagiging mapagmataas, meron silang ginawa. Mga bagay na pinasamba sa tao. Pero alam niyo po, kung tutuusin, kung gugustuhin lang ng Diyos, itong mga taong to, halimbawa, kumain sila, pagkatapos gawin ng Diyos, mabulunan kayo para mamatay. Pwede, di ba? Saglit lang sa Diyos, pwedeng gawin yun. Pero ayaw nilang magpakumbaba kasi kailangan nilang magpakumbaba sa pamamagitan ng pagkaunawa na wala silang maibigay talaga sa Diyos. Hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na parang kailangan niya ng anuman. Sabi doon sa banal na kasulatan kanina. Nakikipag-ayos ang Diyos sa mga tao sa panahong, kahit kailang panahon, na hindi kailangan ng talino ng tao. Gumagawa siya ng kabutihan sa atin sa mga panahon ngayon, sa darating na panahon, at laging kumikilos ang Diyos kahit na hindi tayo mag-alok sa Kanya ng serbisyo. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Bagamat magiliw pa rin siya na binibigyan tayo. In fact, tinubos niya nga yung ating mga kasalanan. Pribileyo sana para makapaglingkod sa Kanya, pero hindi niya yung tinitignan. So, walang bagay na pwedeng gawin ng tao para maisakutuparan yung layo ng Diyos. Everything comes from God alone. Christ alone. Faith alone. By grace alone. Kailangan din pumalaman kasi ng mga intellectual na ito na ang Diyos ay talagang makapangyarihan and He is active hanggang to last part ng iyong breath. Sabi sa verse 26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at mga hangganan. So ang makapangyarihang Diyos, aktibo sa pagtaas, pagbagsak ng bawat individual, maging ng mga bansa. Now, sa kabilang banda, nagsalita naman si Apostol Pablo
tungkol dun sa isang grupo, yung tinatawag na deism, naniniwala sa pagkakaroon ng isang kataas-taasang nilalang, partikular na yung hindi nakikialam na manlilikha sa mundo. Subalit, kanilang kailangang tanggapin yung katuwiran na dapat meron kasing supernatural na Diyos na nakikipag-ugnay sa isang katauhan. Ang nangyari dito po sa pagkakataong ito, nagkaroon ng problema na naman dun sa racism, rasismo sa Tagalog ng mga Grego. Nagkaroon na naman ng diskriminasyon. Ano yung diskriminasyon? Pag-aaway laban sa mga tao bagay sa kanilang lahi. Di ba? Na tinawag ng lahat na yun daw hindi marunong magsalita ng Grego, in term nila, barbarian. Ang ibig sabihin ng barbarian, mga taong tampalasan, mabagsik, mga taong ugaling hayop. So panibagong problema ni Apostol Pablo, mga grupo ng tao na may discrimination. Maski naman ngayon, may discrimination tayo, no? Bilyonaryo ka rito, pero pagpunta ka sa ibang bansa, sa London, hindi ka rin papansinin nun, gagawin ka ng utusan doon, waiter. May discrimination pa rin. Iba ang tingin nila sa mga Pilipino. Anyway, mga kapatid, sa banal na kasulatan, walang bansa o lahi na nakakagit dahil ginawa tayong lahat ng Diyos. Wala sa ating isang ninuno, si Adan, at si Eva. Ang anumang anyo ng rasismo ay tunay na nagmumula sa kasalanan ng pride, pagmamalaki. Dahil ang Diyos, sa kanyang soberanong karunungan, nagtakda ng mga panahon at hangganan ng tahanan ng bawat bansa. Itinataas niya ang kanyang kapangyarihan sa daigdig at binababa niya silang muli ayon sa kanyang layunin, hindi sa layunin natin mga tao. So walang bansa o walang pinuno na maaring magmalaki, magyabang na tayo ay kung ano tayo. Bawa, tayo mga puti, kayo maiitim. Mas magaganda kami dahil mapuputi kami, kayo mga sunog. Lahat yan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. So kung ilulubog niya isang bansa para magkaroon ng kahirapan, He has the right. May karapatan ng Diyos. Siya ang may-ari nito eh. Pwede niyang palubugin, pwede niyang tayo. Depende sa kanyang aim. Period. Wala tayong magagawa. Itong problemang ito nangyari na rin noon sa Roma kay Apostol Pablo. Sa chapter 1, kung saan pinakita niyang tungkol sa Diyos na maliwanag sa lahat ng mga tao. Let's start with verse 18, chapter 1 ng Romans. Sabi doon, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Sapagkat, verse 19, ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag sa kanila. Yamang iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Verse 28, yung susi. Mula pa ng likhain ng Diyos, ang sanlibutan, ang kanyang hindi nakikitang kalikasan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na nakikita at nauunawaan dahil sa mga bagay na kanyang ginawa. Kaya ang gayong mga tao ay wala nang maidadahilan pa. Wala tayong excuse para sabing hindi natin makikilala ang Diyos. Lahat ng paraan ginawa ng Diyos, lahat ng bagay para makita natin ang Diyos, ginawa niya upang tayo ay manampalataya sa Kanya. Tignan niyo yung kamay niyo, hindi pare-parehas yung daliri, di ba? Pero pag kumuha ka, pantay. Kasi kung pare-parehas ang sukat ng daliri, makakakain ka ba ng maayos? Hindi, ano? Yung tenga natin, o yung ilong natin, bakit pa ganyan? Nandito yung butas sa ilalim. Kasi pagkabaliktad yan, pag umulan, papasok yung tubig. Marunong kasi ang Diyos sa lahat, di ba? Kompleto yan. Bakit may buhok sa kilikili? May buhok sa ilong. May mga pupuntahan yan. Ang paglikha ng Diyos, perfecto yan. Walang mali yan. Okay? So sa mga bagay niyon, maiisip mo na mayroong lumalang sa'yo, mayroong Diyos. Kaya pagka ikaw ay napunta sa impyerno, hindi mo pwedeng dahilan sa Kanya, Lord, hindi ko nakilala ikaw kasi wala akong nakita. Kalikasan, nagsasalita ang Diyos. Sa salita ng Diyos, mababasa mo lalo ang Kanyang salita. Sa sarili mo lang, tignan mo maigi, makikita mo ang Diyos. Tuloy ko lang, verse 21. Sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, itong problema,
sila ay hindi nila niliwalhati o pinasalamatan man lang ang Diyos. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip at naging madilim ang hangal nilang mga puso. Sa kanilang pagmamarunong, lumabas silang mga mangmang. Pinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang mga larawan ng taong may kamatayan. Kasama ang mga ibon, mga hayop na lumalakad at gumagapang. Di ba may relihiyon ngayon na naniniwala sa andun yung kamag-anak nila sa mga hayop na namatay kaya sinasamba nila ito? So isang bagay po ang ating matutuklasan sa ating talata. Itong mga intelektual na mga tao, obviously, they are idolatrous. Hindi mo nga sila makakitaan ng mga larawan, pero dahil yung kanilang sarili ay pinapaskad nila, pinagmamalaki nila yung sarili nila, gusto nila maging idol yung kanilang kalagayan. Kasi pag sinabing idol, hindi lang naman rebulto eh. Anything na ina-idolize mo, magiging idolatry yun. Alam niyo po ba, dito sa ating bansa, hindi na tayo lalayo, pero tayong tinatawag ng mga tindahan, ng mga rebulto at ng mga idolo. Minsan hindi ko rin akalain ba't nagkaroon tayo ng sapat na market dito eh. At maraming taong sumusuporta sa ganong mga tindahan. Nilalagay nila sa bahay, dinadasalan, nilalagyan pa ng bulaklak, inaalayan. Mayroon silang mga Diyos-Diyosan. Of course, hindi lang Catholic. Mayroong Diyos ng mga Hindu, di ba yung maraming, kita niyo yun. Diyos ng Buddha, ano ba itsura nung, ay maraming bata, nabilog yun. Diyos ng Buddha. Sa Catholic, Diyos na Maria, Diyos na Jesus. Minsan natatawa ako kasi merong naka-costume ng bombero, yung Santo Niño may costume ng doktor. Sari-sari may magsasaka para siguro mabenta. At lately, napansin ko rin dumami yung sa mga Buddhist ngayon, yung mga Tibetan, yung prayer flag nila, na ang pagtataguyod nito ay tungkol sa karapatan ng hayop, hindi sa karapatan ng tao. Sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosa nila. Sabi ng banal na sulatan kanila, mas sinamba nila yung nilalang kaysa sa lumalang sa lumikha. Isa pa. Ito matagal na, pero papaabot ko rin sa inyo. Yung nagtataguyod ang tinatawag ng human atheism, si Charles Darwin. Bakit ko sinasabing sumasamba si Diyos-Diyosan? Una, yung kanyang sarili ang pinabibiliban niya. No? Sabi niya, ang tao daw ay nag-evolve sa Spirogyra. Yun yung umpisa. Pagkatapos nag-evolve, naging chloroplast. Lumaki na konti. At kalaunan, sa napunta, naging unggoy. Ang tao raw nanggaling sa unggoy. Tama pa rin ang banal na kasulatan. Verse 23, chapter 1 of Romans. Pinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang larawan ng mga taong may kamatayan, mga ibon, mga hayop, mga lumalakad at magapang. May dagdag pa si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter verse 21. Sa karunungan ng Diyos, ang mundo sa pamamagitan ng karunungan nito ay hindi nakikilala ang Diyos. So kung ikaw ay pilosopo, mahilig ka sa mga reason, mga premises na sinasabi, reason alone ay hindi sapat upang ang tao ay madala mo sa kaligtasan at sa kaalaman sa ating Panginoong Diyos. Hindi rin pwede yung katuwiran ng mga intelektual. Dahil, bakit hindi pwede yung mga katuwiran ng mga intelektual? May problema sila sa puso, kasalanan. Kasalanan ng maling pag-iisip at maling pananaw. Ang kanilang puso mayroong kasalanan. Ano yung kasalanan nasa puso ng mga intelektual at mga pilosopo? Sisimula sa letter P. Pride. So, ang ugat ng kasalanan ng mga pilosopo at intelektual ay pride, pagmamataas. At ito'y pinakita nila nito mga taong ito nung nagsisimula pa lang mga aral sa Apostol Pablo. By the way, sa Proverbs, makikita nyo yan ang number 1 list sa worst sin, pride. Kinutya kagad nila si Pablo. Sabi sa verse 18 ng chapter 17 ng Acts, nakipagtalo rin sa kanyang ilan ng mga pilosopong Epicoriko at Stoiko
At ilan sa kanila nagtanong, ano bang sinasabi ng, tignan yung tawag sa kanya, ng madaldal na to? Parang binagsak agad si Apostol Pablo. Now, sa wika pong Grego, yung ginamit doon na madaldal, ang ibig palang sabihin niyan ay isang ibon na tumutuka, pero actually, patama ito doon sa kanila ni Pablo, ng buto. Di ba paano makumain ng buto ibon? Pupunta dyan, pupunta doon sa kabila, palipat-lipat siya ng lugar. So, ganun yung mga pilosopo, pagkausap mo, palipat-lipat sila ng mga idea kung saan sila dadalhin. Pero, iikot-ikutin ka, at ang sumatotal, yung kanilang karunungan ang pinaiiral nila. Pero nag-comment dito si Lucas, kasi ang may akda po ng may gawa ay si Lucas. Sa verse 21, sabi niya, wala nang pinagkakabalahan ng mga taga-Atenas. Anong pinagkakabala? Naninirahan sila doon, kundi ang mag-usap at makinig ng mga bagong bagay. Siguro araw-araw naghahanap sila ng taong kakausapin nila at didebatihin. Now, ibig pong sabihin na itong mga Athenians na to ay tunay na talagang sila yung madaldal, hindi si Apostol Pablo. Gusto nilang magpalipas ng oras sa mga laro ng isip, mga walang katapusang pang-aasar, at sinusubukan nila itong patunayan dahil sabi nila sila law ay matatalino. Ang tawag sa kanila ni John Calvin, lasing sa sariling pagmamalaki. So, anong gagawin natin? Mag-obserba, then pakita natin yung sovereign ng Panginoon, kung gaano siya makapangyari sa lahat. And then thirdly, manawagan po tayo sa pagsisisi. Yan yung huling binanggit ni Apostol Pablo sa verse 30. Pinalampas ng Diyos sa mga panahon ng kamambangan. Subalit ngayon, pinag-uutos niya na ang lahat ng tao, sa lahat ng dako, ay magsisi. Sa banal na kasulatan po, ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, nagbubunga ito ng pagbabago ng pag-uugali at paniniwala, yung totoong pagsisisi. Kasi kung sinabi mong Kristiyano ka, hindi ka naman nagbago, baka hindi ka talaga totoong nagsisi sa buhay mo. Sapagkat ang isang taong tunay na nagsisisi sa kanyang pagtanggi sa Panginoon, ay kakakitaan mo to ng ebidensya sa pamamagitan ng kanyang buhay kung nabago nga. Kung halimbawa, tumatanggi siya sa Diyos, pero nagsisi siya, nagbago ng buhay, nahuli siya ng Banal na Espiritu. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay magiging isang bagong nilikha. Ang lahat na luma ay magiging bago. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lumipas na yung dating kalagayan. So, ang pagsisisi, bakit binigyan na importansya ito ni Apostol Pablo? Pagbabago ng akala tungkol sa Panginoon. Kaya't ang tanging paraan upang maligtas ang isang intelektual o pilosopo ay sa pamamagitan pa rin ng pagsisisi ng kanyang pagmamataas at iba pang mga kasalanan. Of course, kasama yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya ang nagpasan ng krus ng Kalbaryo. Tulad din po ng isinulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Banata 1, talatang 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na naligtas, ang krus ay ating kapangyarihan. Mga kapatid, may mga scientists sa haba ng tagal ng panahon ng kanilang pagsasaliksik, may mga intelektual, mga matatalinong tao, nagsunog ng kilay sa pag-aaral. Mga pilosopo na walang saysay ang kasagutan sa mga tanong ng buhay, ngunit walang nasabing tamang tugon. Nagsabi pa sa kanilang puso at isip, walang Diyos. Tama ang may akda ng awit, Kabanata 14, talatang 1. Sinabi ng mangmang sa kanyang puso, wala namang Diyos. Nakakalungkot po, mga kapatid, at kahabag-habag. Dahil may taong sobrang matatalino, pero ahantong sa konklusyon ng kanilang buhay na walang Diyos. Tunay ang sabi ng Apostol Pablo sa Roma 1:12 o 22. Ang mga nagmamarunong ay naging mangmang. Mga kapatid,
Hindi sapat na tayo ay nakapagtapos sa isang magandang paaralan. Nagkaroon tayo ng magandang bahay, trabaho, magandang sasakyan, naging maunlad ang ating buhay. Kung wala naman sa ating buhay ang pagkilala sa Diyos, baliwala ang lahat ng ito. Hindi natin nanaisin, mga kapatid, ang anak, kaibigan, o higit sa lahat yung katuwang natin sa buhay na umantong sa sinasabi ng banal na kasulatan na mangmang. Nais niyo ba na mag-antong sa kamangmangan ng inyong mga mahal sa buhay? Of course, hindi. Ngayon ang oras, dapat natin silang abutin, mga kapatid. Dapat silang maliwanagan. Dapat maging tunay na matalino sila, subalit sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Tunay na Diyos, na pako sa krus, namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ngayon, ang tamang panahon. Ngayon na. Abutin natin sila. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa tulong mo na ibibigay at gagawin sa amin upang maabot namin ang mga kapatid na mga naliligaw ng landas. Nagmamalaki dahil sa kanilang pagiging mayabang, humbog. Pinaiiral nila ang kanilang sariling kakayahan, talino, lakas, at hindi nila tinatanggap ang nag-iisang makapangyarihan Diyos na siya namang lumikha sa Kanya. Ngayong umaga, Panginoon, samahan niyo po kami sakaling mayroon kaming makausap ng mga ganitong tao. Gamitin po kami bilang instrumento, maobserbahan, maipakita namin sa kanila kung sino ka, at higit sa lahat, dalangin namin na ibigay namin ang utos mo na siya ay magsisi at kumilala rin sa iyo, Panginoong Diyos. Samahan mo kami sa iba pang mga katotohanan na dapat naming malaman na nanggagaling sa iyong banal na salita. Dakilang Diyos, ang dalangin ko po, patuloy mo po kaming iadya, Lord, sa ganitong pag-iisip na nangangailangan ng tulog ang aming mga kapatid, mga kapitbahay, kaopisina, mga kaklase. Kausapin sila, Panginoon, kausapin mo rin po ang puso namin na magkaroon ng interes sa pagbabahagi ng iyong dakilang salita. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen.